Hello mga ka-friendship! Welcome back! So, samahan niyo po ako at balikan natin yung araw ng fiesta. At dahil fiesta nga, hindi mawawala ang ating lamesa at mga bangko. At syempre, hindi kumpleto ang ating fiesta pag walang lechon. So, ayan, pinaikot-ikot na yung ating baboy dyan. So, katamtaman lang yung laki, hindi malaki at hindi rin maliit. Pero siguradong busog ang mga makiki-fiesta. So, ayan, at yan sa gilid ng lola namin is chillax lang muna si lola dyan ng mga oras na yan. At ayan, malapit na rin maluto sa wakas yung lechon na inaantay ng lahat. At dahil tanghali ng mga oras na yan, maya-maya pat yan na namibigay na sila ng mga plato. So, ready na ang lahat sa Nuakan Festival. So, unti-unting dumarating yung mga bisita. So, hindi isang bultuhan, pero tuloy-tuloy yung pasok ng mga bisita ng mga oras na yan. So, ayan, nasa gilid lang sila. At tamang-tama naman nakisama yung panahon, hindi maulan at medyo maaraw. So, yan yung anak ko kinagabihan. Ewan ko bakit ginagawa niya yan. Basta kumain siya ng ng spaghetti at hindi na ginamitan ng tinidor at kinain na diretso sa plato. So, busog na busog yung anak ko. So, fast forward, ilang days after ng fiesta is nagpunta naman kami sa dagat. So, Sunday nung araw na to. At napagkasunduan namin sa relatives ng mother side ko na maligo ng dagat. So, kanya-kanya kaming BYOP. So, baon po kami ng kanya-kanyang mailalapag sa lamesa para pagsaluhan ng lahat. So, ayan po't meron tayong sinugba na isda, sinugba na karne. Tapos, meron pa tayong kinilaw na isda na napakasarap with salad na pipino. At hindi naman nagpapahuli ang ating humba o adobo sa Tagalog. Tapos meron din tayong ginataang manok o halang-halang sa Bisaya. Tapos eto naman at nagbili tayo ng lechon manok para idagdag. So yan, 2 supot po yan. Tapos meron tayong salad na seaweed. So basta yun na yun. Tapos ang mais na kanin. So ayan, talagang mapapasabak tayo sa kainan ng araw na to. At yun na nga, medyo nag-antay lang kami ng konti kasi piniprepare pa yung sinugba at saka yung isda na kinilaw. So fresh na fresh yung kinilaw na isda natin dyan at yung sinugba din na isda kasi yun na nga, nakahuli sila ng isda nung araw na yan, Sunday na Sunday. So marami silang huli ng panahon na pumunta kami dyan sa may dagat. So, medyo mapaparami talaga ang kain natin itong araw na to. So, finiflex ko na naman kung ano yung nakahanda kasi nga gutom na nga kami. At ayan, sa mga oras na yan at medyo handa-handa na ang lahat ng kumain. Tapos, ayan, meron pa pala silang pinya na dala. So, panghimagas natin. Tapos, meron dyang buko juice sa gilid at saka yung juice na parang 4 season ata yun, nilagyan nila ng pakwan, oranges, and everything. At dahil handa na ang pagkain, ayan, nag-start ng mag-pray over si Pastor Jim dyan. So pagkatapos ng pray over, ayan, kanya-kanyang dampot na at kanya-kanyang lusong na sa lamesa. So medyo ginutom yung naka-purple dyan. So hindi naman halatang gutom na ang lahat, at wala nang pakialam, kanya-kanya ng sandok. So yun nga yun, at nag-enjoy naman kami ng araw na yan. At fast forward, ayan, pumunta na naman tayo sa ibang destinasyon. So andito na naman tayo sa mall, guys, at ginala namin yung mga bata. So, araw po yan ng Saturday pala. Kasi wala ngang klase yung mga bata at minsan lang sila magsama-sama. So, ayan, napagdesisyonan ng aking sister na i-treat sila sa playground. At the same time, magpunta na rin sa Robinson at laro doon sa parang World of Fun tapos kumain. So, yan, dito muna kami sa isang hindi naman supermarket, pero parang maliit na mall dito sa Dumaguete. Tapos, meron silang playground dyan kung saan pwedeng mag-enjoy yung mga bata sa paglalaro. So, pagkapasok pa lang dyan sa playground is kanya-kanya na silang hanap kung anong pwede nilang laruin. Andyan at nag-dive na sila dyan sa swimming pool na maraming bola. Tapos naisip ko, siguro kung merong ganito noong panahon namin, siguro hindi rin ako magpapahuli kasi napakalikutin kong bata noong panahon na yun. So, syempre kasi iba yung kabataan natin noon. Namin pala, ewan ko sa inyo, pero sa amin kasi noon, mga 90s na mga bata, mga 1980s, iba yung laro na kinalakihan namin. So, more on physical na laro.
Which is hindi ko ipagpapalit, no? Kasi kumpara mo yung laro noon at ngayon, mas gugustuhin ko pa rin yung mga larong physical noon, yung pawis na pawis, takbo ka ng takbo, yung wala kang ibang iniisip kundi yung maging bata lang. So, ngayon medyo iba na yung kabataan ngayon kumpara noon. So, namimiss ko pa rin yung maging bata. So, minsan naiisip ko, ano na lang kaya yung mga giging future ng yung mga bagong generation na paparating pa. Hindi ko na alam kung anong kakahinat na nila, hindi ko na i-imagine. Pero talaga ibang-iba na yung panahon noon namin at sa panahon ngayon. So minsan naiisip ko, bakit dati hindi naging issue yung mental health kumpara ngayon na napakalaking bagay yung mental health. Siguro kasi iba rin talaga kasi noon hindi kasi kami exposed sa social media, yung hindi kami exposed sa nangyayari sa buong mundo, kaya parang hindi siya naging sa amin, yung parang nakatatak sa isip namin na hanggat mauwi na sa yung mental health, yung mental problems, so mga ganon. So ang masasabi ko sa mga kabataan ngayon, i-enjoy nyo ng mabuti yung pagiging bata nyo kasi hindi nyo na may babalik pa kung ano yung nakaraan ninyo, kung ano yung mga bagay na hindi ninyo nagawa nung kayo ay bata pa. So, enjoy lang at huwag kayo masyadong magpapastress sa mga kung ano-anong nangyayari sa ating mundo ngayon. Uy, nagbigay na ng advice. So anyway, back to kaganapan tayo. So ayan na nga at medyo napagod na sila dyan. Napapansin ko parang yung anak ko lagi ang nasa video. Kasi nung mga time na to, hindi ako ang nag-video ng video na ito. Nakikisuyo lang ako sa kapatid ko kasi nga meron kaming pinuntahan yan. Tapos ayun na nga at hindi na ako nakapag-video nung umalis sila or lumabas sila doon sa playground at dito na naman kami sa parang toy store. So, natutuwa naman ako dito sa anak kong to kasi kung dati-rati pag sinasama mo yan sa mga ganyan, yung maraming laruan, ubos yan lahat, dampot yan lahat kung ano-anong pinagdadampot at iiyak pa yan pag hindi mo nabilhan. Ngayon, parang nakikita ko sa kanya, marunong na siyang pumili kung ano talaga yung laruan na gusto niya. Hinahawakan niya yung ibang laruan pero ibinabalik naman niya pagkatapos. So, naghahanap siya dito ng dinosaur kasi yun yung talagang paborito niyang laruan. At hindi nga kami nakakita dito sa mga naka-display pero dun sa unahan nakakita siya ng naka-box kung saan tagse 700 yung isa at napakaliit. So, yun na nga at medyo umiyak-iyak na siya dun sa mga time na yun. Kaya lang na-convince namin na wag na munang bumili dito at pupunta kami dun sa Robinson at baka doon mas marami siyang pagpipilian. So, ang ending is nakinig naman siya sa amin. So, pagkatapos dyan is yun na nga lumarga na nga kami dito sa Robinson. So, dito na naman kami papasok. Yung mga time na yan is pagod na sila at gutom na. So, ayan, hawak kamay pa yung magpipinsan. So, ayan na po yung mga kaganapan and thank you so much guys for watching. Bye!